Sa pagkawala ng maraming dugo kay Raymond ay tuluyan itong nawala ng malay. Umiiyak sa takot si Charlene at baka tuluyan itong mamamatay dahil mahal na mahal niya at magpahanggang ngayon ay si Raymond pa rin ang kanyang totoong minamahal kahit maghihiwalay na sila. Pero dumating ang mga rescuers at nakuha sila Charlene at nagkanda-ugaga naman si Divina na samahan si Raymond papunta ng hospital. Nailigtas si Raymond at hindi napuruhan naman ang paa pero pagkagising ay si Charlene at Princess ang hinahanap. Hindi ito nagustuhan ni Sonia lalo na si Divina at habang pinapakain ni Sonia ang anak niyang si Raymond ay puro Charlene pa rin ito. Di na natiis ni Sonia kung bakit para bang naiba ang sitwasyon at gusto pa rin ni Raymond na makausap si Charlene na ayon sa kay Sonia ay kasama ang kalaguyo niya sa ngayon. Inamin ni Raymond sa ina na si Charlene ang dahilan kung bakit nabuhay pa siya. Dinig naman ito ni Divina na nakikinig sa siwang ng pinto. Dumating na rin si Libby para asikasuhin ang peking ama at wala pa ring pagmamahal na nakikita si Raymond dito sa kay Libby para sa kanyang mami Charlene. Samantala laking pasalamat ni Princess kay Aling Baby at Justin na hindi siya sinukuan at laking pasalamat rin ni Princess nang ibinigay ni Justin ang larawan ng ama nito na nakuha ni Justin sa gumuhong gusali. Dumating si Xavier at nakita na hawak ni Justin ang kamay ni Princess at alalang-alala rin ito si Xavier. Pero ayon kay Princess, siya dapat ang mag-alala at aawayin na naman siya ni Libby kapag malaman na dinalaw siya ni Xavier. Sumang-aya naman itong si Justin pero minasama ito ni Xavier. Mabuti na lang dumating si Aling Baby at niyaya si Xavier palabas ng kwarto ni Princess. Samantala sa pagbisita ni Divina sa peking anak niyang si Princess ay ipinagmamalaki na magpapakasal na sila ni Raymond pagkagaling nito sa hospital. Biglang nanahimik sa Princess na ipinagtataka ito ni Divina. Sinabi ni Princess na ayaw niya masaktan ang kanyang mami Divina dahil sa paggaguho ng building ay nagkaroon ng realisasyon ang dalawa, tita niya Charlene at tito niya Raymond, na mahal pa rin nila ang isa't isa. Plastic ang hiti ni Divina na sinabi na tatanggapin niya iyon kung talagang sila ni Charlene at Raymond ang para sa isa't isa. Agad pinuntahan ni Divina si Raymond at lumuhod sa harapan ni Raymond na nag-impento ng kwento na siya ang humukay sa gumuhong gusali para mailigtas si Raymond na mahal niya. Naantig si Raymond sa mga sinabi ni Divina at kitang-kita naman ni Charlene ang paghalikan ng dalawa, Divina at Raymond, sa loob ng kwarto. Wala na kayang pag-asa pang magkabalikan ang totoong nagmamahalan, Charlene at Raymond. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.